nagmumula sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon. Narito ang Radyo Vision. Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Miyerkules, 22 de Hulyo 2000. At siyempre pa mga kaibigan, patuloy nating makakaagapay ang piling mutya ng People's Television Channel 4. Walang iba kundi si Miss Ara Perez. Good morning, Ara. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, of course, ang walang kakupas-kupas, patuloy na kumukuti-kuti tapat ng diningning. Ang ipinagmamalaki ng Baliwag, Bulacan, ang aking co-anchor lady with a pinkish lipstick smile, Miss Vibs, good morning. Good Wednesday morning, Ka Francis. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng radyo. Samahan niyo kami sa susunod na isang oras na paghatid ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivienne Gulia. At ang inyo pong kaagapay, Francis Cancino, nag-aanyaya, sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning. Sa kabuuan ng ating Wednesday edition, kalakip na rin ng pagpapakawala natin ng mahalagang at malawakang paglilingkod na pambayan at ang paghimay sa ilang mga napapanaong isyung nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga. And of course, ang ikangay pagtalakay natin sa ilang mainit na issue sa ating hapag ng talastasan sa kabuuan ng ating pagtalakay ng umagang ito. At syempre mga kaibigan, ang lahat po ng mga taga-subaybay natin, tagapagtaguyod natin, patuloy na sumubaybay sa Radyo ng Bayan at sa lahat ng mga himpilan ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa pamamagitan pa rin ng audio streaming, worldwide po tayong makikita at mapapakinggan at masusubaybayan. Siyempre, kaagapay pa rin ang People's Television Channel 4. At kaagapay rin po natin ang IBC Channel 13. Mapapanood niyo po kami dyan mamayang alas 12 ng tanghali sa pamamagitan ng isang delayed telecast at online sa www.ptv.ph. Samantala, para sa ating mga taga-subaybay na gusto pong sumali sa ating talakayan, maaari po kayong mag-text na inyong mga kuro-kuro, komento at katanungan sa ating hotline number 0922-358-2679. But please, huwag pong kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, hindi po mababasa ni Vivian ang mga mensaheng walang pangalan at address. And please, keep it short and simple. Okay, tuloy-tuloy na tayo at Vibs, 7 minutos, 7 segundos. Makalipas ang alas 6, mamaya tutugunan natin, Vibs, yung mga katanungan. May Monday, holiday ba sa Monday? Marami nagtatanong sapagkat Monday, ang last State of the Nation address ng Pangulong Pinoy. Yes, July 27th po Yes. yan. At mamaya i-announce natin kung talaga bang may pasok ba o wala talaga, Ka Francis? Kasi kasabay din ito ng anibersaryo ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. So malaking mga okasyon ang magaganap this coming Monday. Kaya yung mga mag-aaral nasa elementarya, sekundarya hanggang koleyo nagtatanong. At pati na yung mga nagsisipagtrabaho sa mga pribadong tanggapan at pampublikong tanggapan. Pero bago yan, Ka Francis, puntahan muna natin ang ating kasamang si Ara Perez para sa unang bugso ng ating mga tampok na balita sa araw na ito. Maraming salamat, Francis, at
Vivian. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang mga balitang nakalap ng media ng bayan. Dalawang batas na inaasahang magpapatuloy ng transformasyon ng ekonomiya ng Pilipinas at kalakhang lipunan ang nilagdaan ni Pangulong Aquino kahapon. Ito ay ang Philippine Competition Act at ang inamyendahang Cabotage Law. Sa pamamagitan ng Philippine Competition Act, inaasahan ang higit na oportunidad at dagdag na trabaho mga Pilipino. Inaasahan din na mapabababa na ang gasto sa pagbiyahe ng mga serbisyo at produkto sa tulong ng inamyendahang Cabotage Law. Si Elena Luna sa detalye. Dalawang bagong batas ang nilagdaan ni Pangulong Aquino na pakikinabangan ng mga Pilipino kahit nakababa na siya sa pwesto. Nilagdaan ng Pangulo ang Philippine Competition Act at ang batas na nag-aamyenda sa Cabotage Law. Makakaasa ang ating mga boss sa pinagtibay nating Philippine Competition Act at Liberalization of Philippine Cabotage. Ang pagbabagong tinatamasa natin ngayon ay magpapatuloy hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Kahit wala na po tayo sa pwesto, sisiguruhin ng mga batas na ito. Basta-basta matitibag ang tinatag nating mga pundasyon para sa transformasyon ng ating ekonomiya at kalakhang lipunan. Mahigit na 2 dekada na nabinbin sa Kongreso ang panukalang Philippine Competition Law. Sinabi ng Pangulo na sa pamamagitan nito, aarangkada na ang kompetisyon sa merkado. Ngayon, sa wakas, maliit man o malaki ang negosyo, ang labanan ay nasa paglalabas ng dekalidad na produkto sa pinakamakatwirang presyo, imbis na under the table o ang paramihan ng koneksyon. Dito makakamit natin ang punto kung saan ang mamimili mas totoo yung presyo binabayaran, yung nagbebenta naman nahihikayat na pahusayin pa ang kanilang serbisyo. Sa dulo, lahat nakikinabang, lahat panalo. Ni House Speaker Feliciano Belmonte na dahil sa batas na ito, magkakaroon ng higit pang oportunidad para sa mga Pilipino at madaragdagan ang trabaho. Monopolies, cartels, collusions, and other unfair trade practices are anathema to inclusive growth. Competition, on the other hand, means more goods and services produced, more players and more employment, and lower prices. A competitive marketplace for the exchange of goods and services benefits the consumers. Competition encourages innovation and lower supplier costs. Moreover, easier entry for new encourages more investment and creates more job opportunities for our people. Sa paglagda naman ng Cabotage Law, sinabi ng Pangulo na paborito sa Pilipinas na isang arkipelago para mapababa ang gasto sa pagbiyahe ng mga serbisyo at produkto. Inihalimbawa niya ang pagbiyahe ng cargo container mula Cagayan de Oro patungong Hong Kong. Dahil hindi na kailangang dumaan sa Maynila ng barko, $764 ang matitipid sa bawat container. Sa mga amyenda po ninyo, malayang makakapagkalakal ang mga banyagang barko ng kanilang imported at exported na kargamento sa kanilang napiling port of destination. Dahil dito, mapapamadali at mapapamura ang export ng mga produkto na magbubunsod ng mas masiglang merkado. Talagang nakakatipid ang lahat ng stakeholders mula sa mga mamimili hanggang sa mga negosyante. Ipinaliwanag ni Senate President Franklin Drilon na inabot ang batas na ito ng 2 taon mula nang hilingin ito ng Pangulo sa Kongreso sa kanyang SONA noong 2013 para tulungan ang mga magsasaka na makatipid sa pagbiyahe ng kanilang ani. Sa programa din, ipinagmalaki ni Drilon ang magandang ugnayan ng House of Representatives at Senado. Mr. President, we also wish to put on record that the cooperation between the House and the Senate has never been more intense than in the past several years. With the Speaker and myself down once a month to review all the laws and policies that we should enact. This shows, Mr. President, that many challenges in governance can be addressed by a healthy working relationship between the two houses of Congress and by a strong political will and principled leadership which have been the hallmark of Your Excellency's administration. Sa naging programa sa Palasyo, ipinaabot ng Pangulo ang pasasalamat sa mga senador at congressmen sa pagpasa ng 2 batas na ito. Pinasalamatan din ng Pangulo at ni House Speaker Belmonte ang namayapang si Tarlac Representative Enrique Henry Coangco. Bago pumanaw si Coangco ay masugid ng tiyo ng Pangulo ang Philippine Fair Competition Act bilang chairperson ng House Committee on Economic Affairs. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.
Sa usapang politika naman, niliwanag ni House Speaker Feliciano Belmonte na hindi nahati ang Partido Liberal sa usapin ng pagpili na magiging standard bearer sa 2016 presidential elections. Ayon kay Belmonte, resonable ang paglalahad ng mga suhestyon sa hanay ng mga miyembro kung sino ang magiging karapat-dapat dahil wala pa namang pinal na desisyon si Pangulong Aquino at buong partido sa usapin. Sagot na rin ito ni Belmonte matapos ang naging pulong ng Pangulo kay Senator Grace Poe. Lumutang na isa sa pangunahing kinokonsidera bilang isang presidential candidate si DILG Secretary Mar Rojas. Kaugnay nito, sinabi ng opisyal na patuloy pa ang proseso at tiwala siya na magiging buo ang suporta ng partido. Kasama na ang koalisyon kung sino man ang ideklara ng Pangulo bilang pambato ng administrasyon. Gigit pa ni Belmonte, ang mahalaga ay maipagpatuloy ang pagpapatupad ng mabuting pamamahala. Kinumpirma nga ni Senadora Grace Poe ang muli nilang pagpulong ni Pangulong Aquino noong Lunes. Ayon sa pahayag ng Senadora, nauunawaan niya na nasa mahirap na sitwasyon ng Pangulo sa ngayon. Sinabi pa ng Senadora na itinuturing niyang at tapat na kaibigan si Pangulong Aquino at lubos-an niya ang kanyang paggalang sa Pangulo. Sinabi pa ni Poe na sa kanilang pulong ay iginiit ni Pangulong Aquino ang hangaring ipagpatuloy ang pagtutulungan ng lahat. Sa huli ay nagkasunduan niya sila ng Pangulo na gawin ang lahat ng makabubuti para sa mga mamamayang Pilipino. Matatanda ang nauna nang nagpulong noong nakaraang linggo sina Pangulong Aquino kasama sina Senadora Grace Poe, Senator Francis Chis Escudero at DILG Secretary Mar Rojas hinggil sa halalan sa susunod na taon. Pinag-aaralan naman ng Commission on Elections kung tunay nga bang mahal ang halalan sa bansa. Ito ay matapos sabihin ni Senador Francis Escudero pamahal na ng pamahal ang eleksyon sa bansa. Ngunit ayon kay COMELEC Chairperson Attorney Andres Bautista, maraming bagay ang dapat na tingnan bago masabing mahal nga ang ating halalan. Isa na rito ang pagkukumpara ng gastusin ng Pilipinas sa ibang mga bansang may kaparehong sistema ng halalan. May mga sinabi rin sa akin na, kumbaga for example, dun daw sa 2016 budget ng COMELEC, merong mga pera doon nagagastusin para sa ating barangay elections. So, we have to really, kumbaga, make an apples-to-apples comparison. So, we are looking into it. Nagsimula na ang Quezon City Police District sa paglalatag ng seguridad para sa huling State of the Nation address ni Pangulong Aquino. Partikular umanong tututukan ng pulisya ay ang mga grupo na magrarally sa labas ng House of Representatives. Ang ulat mula kay Alvin Baltazar. Inihahanda na ng QCPD ang ilalatag nitong seguridad para sa huling State of the Nation address ng Pangulong Benigno Simeon Aquino III sa darating na Lunes, Hulyo 27. Ayon kay QCPD Director Chief Superintendent Joel Pagdilao, nakipag-usap na rin sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may gagampan ng papel sa huling pag-uulat sa bayan ng Pangulong Aquino. Sinabi ni Pagdilao na kasalukuyang pinaplan ang area security, route security, crowd control at traffic management na kanilang ipatutupad sa araw ng SONA. Marami na po tayong ginawa na pulong kasama po ibang ahensya ng gobyerno katulad ng MMDA, DPWH, Red Cross sa private side, mga ibang NGOs at sa NCRPO. Tungkol dito sa preparation natin sa SONA sa July 27. Kung dati-rati ay naglalaro sa 5,000 ang mga demonstrador na nagtitipon-tipon sa mga nagdaang SONA, sinabi ng opisyal na inaasahan nilang madadagdagan ang mga ito para sa huling State of the Nation address. Pero pagtiyak ng QCPD, handa nilang crowd control. Sa historical record natin last year, mga almost 5,000 sila. So maybe this time mag-increase ng 6,000 or 7,000. Malayaan ni Pagdilaw na makapagrally ang mga militanteng grupo sa Freedom Park pero kailangang may permit na maipakita ang mga ito kung hindi magtitipon-tipon sa mga pampublikong parke. Dagdag ni Pagdilaw na kanila na ring minamadali ang traffic rerouting na ilalabas nila sa lalong madaling panahon. Para within this week may palabas natin yung traffic advisory para sa publiko. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar. Ayan na po muna mga ulat para sa sandaling ito. Balik na sa inyo at Vivian.
Maraming salamat, Ara Perez. 18 minutos, 18 segundos na makalipas ang alas 6. Tuloy-tuloy na tayo sa unang aparador ng ating message center, Bebs. Yes, hello, pabati naman sina Dr. Marvin Toren ng The Bicol. Good AM, Kuya Francis, Ate Vivian. Greet ko lang po, pamangkin ko ng belated 18th birthday kahapon from John ng Novaliches, Quezon City. Maraming salamat po. Morning, Sir Francis and Ma'am Vivs. Musta po? Madalas po ako nanonood ng programa ninyo. Maganda po, pakigreet po ang mister ko, si Rowelson Campana. Good morning and God bless mula kay Rolita ng Hagonoy Sur. Good AM ka, Francis. Ate V, nakatutok ako ngayon sa programa niyo mula po yan kay Edmond ng Occidental Mindoro. Maraming salamat po. Good AM ka, Francis at V. Pakibate si Miriam de Guzman at Elvie Abueva ng Marikina City. Birthday po nila. Good morning din po sa mga tropang ganda mula kay Liza Manuel ng Tropang Ganda. Happy birthday po. Okay, tuloy-tuloy na tayo. At Vivs, sagutin na natin yung mga katanungan ng marami nating texters, mga mag-aaral at mga nagsisipag trabaho. Yung darating na Monday at July 27, Sona ng Pangulo at anibersaryo ng ating kapatid sa Iglesia ni Cristo. Yes. Anong araw yan? Anong espesyal? Deklara po yan ng Malacanang na Special National Working Day. Ibig sabihin po, mayroon po tayong pasok sa July 27, Sona at anniversary ng Iglesia ni Cristo. Kaya wala pong long holidays, long weekend para sa atin. Pati mga estudyante may pasok. Yes, may pasok po elementarya, lahat. sekundarya hanggang koleyo, may pasok. Yes. Both public and private school, private offices, may pasok. Yes, Okay. #BayPasok. Maliwanag po yan, no? Huwag kayong mag-absent. Parang bala kasi ni Anthony na akala niya, magmahaba na naman siya ng bakasyon eh. May pasok. At paiiralin dyan, no? Yung sinasabing, ika nga Aba, lumungkot, masama ang loob nung sinabing may pasok. Aba, parang ano ka, ha? Multitasking lahat tayo, ha? May pasok, may pasok, may pasok. Yes, okay, July 27, tuloy-tuloy Monday, na tayo sa unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report! Puntahan muna natin ang ating kasama mula sa Calbayog. Nariyan si BJ Beso. BJ, magandang umaga. Konektado ka. Maupay nga agad Sir Francis at Ma'am Vivian, hindi ganong naapektuhan ang lungsod ng Calbayog ng mild El Nino na naranasan ng bansa nitong nagdaang bakasyon. Ayon kay Engineer Guillermo Calderon, OIC City Agriculturist ng lungsod, 2,600 na hektarya ng palayan ang nasaka at umabot sa 8,000 metriko tunidad ng palay ang naani sa unang cropping season. Umaasa si Engineer Calderon na mas tataas pa ang ani sa susunod na anihan dahil na rin sa magkatuwang na suporta ng pamalang lokal sa pamamagitan ni Mayor Ronald Aquino at ng tagawaran ng pagsasaka dito sa Silangang Visayas. Sa ngayon, mayroon silang 150 sako ng certified palay seeds para sa mga magsasaka. Ito ay mabibili sa subsidized price na kalahati lamang ang presyo. Samantala, mas pinaigting pa ng pamalang lungsod ng Calbayog at kagawaran ng pagsasaka ang produksyon ng gulay sa pamamagitan ng pagbibili nito sa 80 mga magsasaka. Binigyan din sila ng pataba o abono at mga farm inputs na makakatulong sa kanilang pagsasaka. Ayon kay Emmanuel Tan, Project Evaluation Officer ng City Agriculture Office, tumaas ang produksyon ng gulay lalo na ang pinakbit variety vegetables tulad ng ampalaya, sitaw, talong at kalabasa at ang chapsoy variety vegetables na repulyo, cauliflower, broccoli at carrots. Kaugnay nito, isang pilot farm ang itinatag kung saan ginagamit ang controlled gardening. Dito ay nilalagyan ng isang UV film plastic na bubong ang gulayan bilang proteksyon ng mga pananim na gulay. Inaasahang tatanggapin ng bagong teknolohiya lalo na tumataas ang demand sa gulay. Para sa Radyo Vision, BJ Beso, Radyo ng Bayan Calbayog, Media ng Bayan. Maraming salamat, BJ Beso. Puntahan naman natin ang ating kasama mula sa Butuan. Nariyan si Malu Apego. Malu, maayong buntag, konektado ka. Magkong hinaas sa mga Vivian, isinailalim sa state of calamity ang 2 barangay dito sa Butuan apektado ng malaking sunog nitong naglaang Huwebes. Sa isang resolusyon na inaprubahan ng Sangguniang Lungsod kahapon, isa sa naging dahilan ay upang may basihan na ang lokal na pamahalaan na maipalabas ang kinakailangang pondo para tulong sa mga nasunugan.
napag-alaman mula sa City Social Welfare and Development Office na umaabot sa 229 na pamilya ang nasunugan at nabibilangan ng 1,030 katao. Dahilan na hindi pa kaagad nakapagpapatayo ng bagong matitirhan, ang mga biktima ay kasalukuyang nakatira ngayon sa Barangay Social Hall at ang iba naman ay nagtayo ng mga simpleng masisilungan at patuloy na nirarasyonan ng relief goods ng lokal na pamahalaan at pribadong mga tao. Sa taong ito, magugunitang ito ng 2 beses na nakapagpalabas ng espesyal na deklarasyon dito sa Butuan. Ang una ay ang State of Water Crisis sa unang bahagi nitong taon nang maranasan naman ang kawalan ng tubig pagkatapos ng bagyong Sinyang at ngayon ang State of Calamity sa 2 nabanggit na barangay. Para sa Radyo Vision, mula sa DXBN Radyo ng Bayan Butuan, ito si Malu Pizarro Apego, Media ng Bayan. Maraming salamat, Malu Apego. Samantala, puntahan na natin ang ating kasama mula sa Tayug, Pangasinan. Nariyan si Leslie Gemino. Leslie, na imbagabigat, konektado ka. Yes, maraming salamat. Umabot sa 120,000 ang bilang sa Pangasinan na kailangang magsumite ng biometric data ayon kay Commission on Election Provincial Election Supervisor Marino Salas. Nabatid na magkakaroon sa mga susunod na araw ang voters registration sa mga malalaking shopping malls sa lalawigan kung saan ito'y pumirma ng Memorandum of Agreement upang siyang karagdagang lugar sa ginagawang registration. Anisalas, mayroong 1.65 milyong rehistradong botante nitong Abril, ngunit 120,000 ang walang biometric data. Mula sa dating bilang na 320,000 voters, simula ng isagawa ang validation of registration ng 2014 na nagpatala. Ito ay para sa mga nagpatala bago 2004. Ayon sa pamuna ng COMELEC, maaaring ang mga botante ay lumipat ng voting places, hindi nakaboto ng 2 magkasunod na eleksyon o maaaring patay na. Inayag ni Salas na mga hindi makapag-validate ng biometric data hindi papayagang makaboto sa susunod na eleksyon. Ang registration ng new voters sa mga magdi-18 bago ang May 16 election na maaring umabot ng 1.7 million ang botante sa lalawigan. Ang registration ng new voters at biometric validation sa mga old voters ay magtatapos sa buwan ng Oktubre ngayong taon. Para sa Radyo Vision, ito si Leslie Amino ng DWRS Tayug, Pangasinan, Media ng Bayan. Maraming salamat, Leslie Gemino. Alam mo, Virs, talagang nagtataka ako eh. Sa inyo ba umuulan? Sa amin na umulan katiting. Sa amin hindi naman, Ka Francis. At makulimlim, tapos makulimlim, wala. Yes, pero makulimlim. mainit. Generally mainit. Alamin natin ngayon. Alamin natin na magiging lagay naman ang ating panahon ngayong araw mula sa ating kasamang si Amor La Rosa, live mula sa Pag-asa DOST. Amor, magandang umaga. Magandang umaga, Vivian at Ka Francis. Time check muna tayo. Ang Philippine Standard Time po natin ay 6:25 na ng umaga. Narito na po ang latest sa ligyan ng ating panahon. Isang low pressure buo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at huli po yung namataan alas 4 ng umaga ngayong araw sa line 185 kilometers east-northeast ng Bira, Catanduanes. At sa labas naman po ng ating PAR, nakabantay pa rin tayo dito kay Bagyong Halola. Huli po yung namataan sa line 1,935 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot ng 140 kilometers per hour at ang bugsong abot naman ng 170 kilometers per hour. Ito po nga si Bagyong Halola, tatahakin po nito ang direksyon patungo naman sa may southern Japan. Sa ngayon po malitan chance na pumasok ito ng ating PAR, pero ang mangyayari ayon kay Pag-asa Weather Forecaster June, posibleng magsanib itong Bagyong Halola at ganoon din itong low pressure area dito naman po yan sa loob ng ating boundary. So maaari po nga magkaroon po ng pag-merge ito sa mga susunod na araw, kaya patuloy po natin yung babantayan sa tulong pa rin ng ating Weather Bureau. Balik naman tayo sa ligyan ng ating panahon. Inaasahan po natin ngayong araw ang maulap na kalangitan na magdudulot ng may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat. Pagkulog dito yan sa Bicol Region at ganun din sa Eastern Visayas. Para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi po ng ating bansa, makakaranas tayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron po chances ng mga isolated thunderstorms o mga pulupulong pagkidlat, pagkulog. Agin po natin ang inaasahang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa.
Unahin po natin sa Luzon para po sa Baguio City. Yan po iabot ng 16 to 23 degrees Celsius. Habang dito naman sa Olonga po, aabot po ito ng 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Visayas area para po sa Iloilo at Bacolod. Mainit ang panahon dahil yung temperatura ay papalo ng 26 to 33 degrees Celsius. Habang dito naman sa bahagi po ng Metro Cebu, hindi naman po nalalayo ang 26 to 32 degrees Celsius. At panghuli po natin sa Mindanao area for Metro Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Habang dito naman po ng Zamboanga, asahan po ninyo ang 25 to 34 degrees Celsius. At yun po ang latest sa ligin ng ating panahon para sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DOST Media ng Bayan. Maraming salamat, Amor La Rosa. Okay, tuloy-tuloy na tayo at babagtasin na natin ang ikalawang bahagdan ng ating Wednesday edition at ay bumabati tayo ng isang magandang morning sa ating mga kabalikat sa Philippine Red Cross. Nandiyan yung nagdadala na naman ng mga magagandang balita, si Edison Enriquez ng Communications Department ng PRC. Okay, mabuhay ang Philippine Red Cross. Samantala, yes, alamin muna natin ang magiging palitan ng piso kontra dolyar ngayong araw, hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kada US dollar po ay may halagang 45 pesos and 26 centavos, Japanese yen 0.36 centavos, UK pound 70 pesos and 45 centavos, Canadian dollar 34 pesos and 83 centavos, Australian dollar 33 pesos and 41 centavos, Real 12 pesos 0.07 centavos, Dinar 120 pesos 0.04 centavos at Euro 49 pesos. Ang palitan pong yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. salamat po. Tuloy-tuloy na tayo. 30 minutos at 20 segundos. Makalipas ang alas 6 sa ikalawang aparador ng ating message center mula kay Joe Robert Ariraw ng Calayan Island. Na imbagabigat Kuya Francis at Vivian. Pabati nga po lahat ng taga Babuyan Island, Camiguin, Dalupiri Island at dito sa Calayan Island. Thanks. Pasyal po kayo dito ate. Punta tayo sa Sibang Beach, White Sand po at marami pang magagandang tanawin dito sa Calayan Island mula kay Joe Robert Ariraw. Sir, Madam, hindi ako naniniwala sa SWS kasi kami dito sa Visayas at Mindanao. Hindi na itanong kung sino Presidente Roy Robles ng Cebu. Greet ko lang mga pamangking ko dyan sa Davao na sila Era, Jay at Mr. and Mrs. Ebero. Magandang umaga Sir Francis, Miss Bebs. The best talaga program nyo. Nakakapintig ng puso from Mr. Ray Masagka ng DTI Verac. Salamat po. Thank you very much. Okay, tuloy-tuloy na tayo. At babalik po ang Radyo Vision makalipas ang mga paalala mula sa inyong himpilan. Nagbabalik po ang Radyo Vision. Ang oras natin base sa Philippine Standard Time, 33 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Kapiling po natin ngayong umaga mga kaibigan ang someone from the Unity Games International Committee. Siya po ay si Brother Joel San Pedro. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po naman. Sir, tell us, ano po ba itong Unity Games International? Well, the Unity Games International is the multi-district, multi-sport activity of the Iglesia ni Cristo. It consists of 12 different sports, and we have members of the church from 23 different countries and territories coming here to the Philippines to compete. And when is this going to be held? It's being held this coming weekend on July 25 and 26th. What sports activities are included in this Unity Games International? Well, we have basketball, we have volleyball, there's table tennis, lawn tennis, badminton,
track and field, 12 events total. Swimming. So there's for pretty much everyone. And who can participate in this event? For example, here in the Philippines, who are our representatives for the event? Well, we have they're all members of the Church of Christ, members of the Iglesia ni Cristo. We have some of our brethren who are, for example, play for the PBA, like Ken Bono. We have different members from other countries also who are competing. They've all basically won different lower-level championships. Last year, we had our Mindanao Championships in May of 2014. We had our Visayas Championships in November of 2014. So they have different qualifying events that brings them all together on 25 and 26. And how many participants from the Philippines are going to participate in the event? Well, all total, from all over the world, we have nearly 2,000 athletes, divided by all the different countries, all the different teams. For each national team, for example, from the Philippines, I believe there are approximately, of the 2,000, it's about half. And you have mentioned that 23 countries are participating. What countries are these? We have our members of the church coming from the United States, from Canada, from Japan, Australia, Africa. Actually, I'm looking forward to the Japanese football, where I come soccer team, because they'll be also playing for the championships. Oh, you also participate in this Unity Games? No, my days of competition are long over, but I'm helping oversee it, and I'll be watching it very eagerly. And is this the first time that you are holding this particular event internationally? It's the first time internationally, although there have been games that have been held. For example, we had our U.S. National Championships last year in California. Australia had their national championships. Different countries all over the world. Japan, they had their own national championships. But this is the first time to bring the members of the church from all over the world together in one place. Prompted INC to hold this internationally this time? Well, when it comes to the sports, we know there are a lot of positive benefits from sports, but what the executive minister planned is to bring brethren together to all the more foster the biblical teachings of brotherhood and unity. And so ever since we were first told to organize the games in 2010, we knew the aim was towards the centennial celebration. So that's why we have the closing of our centennial year that began July 27th, 2014, and ends on our celebration on July 26, 2015. And starting this year, will this be an annual event already? Well, when it comes to after that, I'm not sure what the plans are, because I know that there are plans of expanding the games. There are plans of making it also not only expanding when you talk about the extent of the games, because in 2018 there's going to be the celebration of the Iglesia ni Cristo in its overseas missions. Okay. But also I know that the executive minister also wants it also in the barangay level as well. So the number of activities will also increase. Well, some people might be curious, what are the prizes at stake for winners or champions in this sports event? Well, the biggest reward is that they all get to be together. Again, it's fostering unity and love of brotherhood. There will be a Unity Games, not actual gold, but a gold-colored medal, silver-colored medal, and a bronze-colored medal for the first, second, and third place winners. Well, on a different note, or probably a similar or connected issue, the Iglesia ni Cristo will be celebrating its 101st anniversary on July 27th. What events are we going to hold in connection with that? Well, actually, the biggest celebrations will be taking place on Saturday and Sunday. Saturday, the Unity Games will be in different venues. If I'm not mistaken, about 13 different venues stretching from Bulacan to Manila, Rizal, Marikina. On the 26th, we have a special worship service in the morning. We have a big celebration, musical, multimedia celebration also that morning, and then the finals of the Unity Games. So the biggest celebrations are on Sunday, the 26th, as we head into the closing of the centennial year. Well, it appears that the Unity Games is one of the highlights of this anniversary celebration. Oh, yes, because the church administration seeks to foster the different talents and skills of the members. In our celebration last year on July 27, 2014, we were able to see the talents of brethren all over the world when it comes to music, dance,
Even we had activities even involving amateur movie making, actually, which is also part of the activities this year as well. We have our In Cinema, INC In Cinema activity also that was being held in the tabernacle of the central office compound. So there are also events for members of Iglesia Ni Cristo that are not that much inclined in sports. That's right. Something for everyone that we can develop our talents, all for God's glory, to do the work. You have athletes who are getting better in athletics. We have brethren who are also getting involved, again, in song, dance, songwriting, movie making, things like that. And one of the... Yes, Francis. Siguro para sa kapakanan ng ating mga listeners nationwide, worldwide, napaka-special po ng ating feature na ito with our brother here giving some important points on this coming celebration of the Iglesia Ni Cristo. But just for the sake of information, Brother Joel, how many countries will be coming in for this Unity Sports Development Program? Well, we're looking at 23 different countries and territories. 23. And all of these countries to be represented by our brothers in Iglesia Ni Cristo. Opo, that's correct. Ayun, okay. Talagang napakalaking event. This is one of a kind, I suppose. Or will this be a continuing program on every anniversary celebration, brother? Well, I can't say for now. I do know it is one of a kind. I'm not sure how many organizations right now dito po sa Pilipinas are having international multi-sport events, especially when we're talking about the number of athletes, approximately 2,000 po. Okay. Now, how do you find our athletes in the different field of sports? Actually, there are many good athletes, but I see a great deal of potential po. Okay. Marami po kong kaibigan sa Wrestling Association of the Philippines. May mga medalists po tayo. May mga bronze medalists na may ilan sa kanila kapatid sa iglesia din. But when it comes to the opportunities for sport, it would be nice if there'd be more opportunities po. Yeah, but as we look at it, our Filipino athletes, Vivian, are excelling in the different fields. Opo, totoo po yun. Kahit na medyo kulang tayo sa mga support, but I think Iglesia Ni Cristo will be playing a big role for the upliftment of our athletes. We hope so po. Dahil sa, kaya ang tawag po doon sa arena, Philippine Arena. Sa tabi ng Philippine Arena, Philippine Sports Stadium. Okay. And ang ginago po sa tabi ng Philippine Sports Stadium, the Philippine Sports Center. Ayun. And I know also they're looking at the development of the New Era Sports Academy po. And our sports arena, sigurado, Vivian, with our brothers Iglesia Ni Cristo there, mga equipment siguro natin, talaga namang state of the art. Yes. Opo. Trying to help the country raise the standard po. Ayan, okay. So the events will be held from July 24th to 27th. At the Philippine Arena. Well, from the 26th and the 25th and the 26th po. Saturday, Sunday? Yes, Saturday. Over the weekend po. And yung aim po ng iglesia, makatulong po sa kapatid, makatulong din sa kabayan. Yeah. Yan. Opo, yan. Kaya meron pong kabayan ko, kapatid ko na proyekto din ng iglesia. Wow! Yes, go ahead, babe. Can you please tell us a little lang po about this Kabayan Ko, Kapatid Ko program? Para lang po ba ito sa mga member ng Iglesia Ni Cristo or even the Filipinos na, iba po ang religion? Opo, it helps help all Filipinos po. It's joined with our Lingap sa Mamamayan where we help in, for example, when it comes to disaster relief. We could see kapatid ko sa Leyte. Not just in one big event, but ongoing. You can see also the development of housing programs, job programs, so that not only members of the church benefit, but also babayan po natin. And maybe it includes livelihood. Opo, may livelihood projects din po. Yeah. Actually, I should say, when I say kababayan, remember, the Iglesia Ni Cristo is international. Yes. So when we have our members, for example, in Japan, who also helped yung mga kababayan nila na Hapon. Okay. We have also had this project in America so that our American brethren help their fellow Americans. But here in this country, we can see it really in so many disaster relief programs, food programs, medical, dental assistance. So, Vips, talagang masasabi natin na itong 101st anniversary ng ating mga kapatid sa Iglesia Ni Cristo will be
quite a fortuitous event na mangyayari. God willing na po. Okay. So, before totally winding, Brother Joel, would you have a special message to our Filipinos and, of course, to our brother in Iglesia ni Cristo? Well, we're looking forward to the activity this coming weekend. We'd like all who can make it to come and enjoy a fun-filled Christian activity to bring families together, and also our aim, help people, but better help people get closer to God. Okay. Maraming salamat po. Thank you, Vivian. Thank you very much. Thank you, Mr. Nakapanayan po natin. Thank you very much. Si Brother Joel San Pedro, Unity Games International Committee, at thank you for taking time Radyo Vision. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. More power. Okay, tuloy-tuloy na tayo. 44 minutos 59 segundos na makalipas ang alas 6. At Vibs, Isingit lang natin itong mga mensahe mula sa ating mga taga-subaybay. Good morning, Sir Francis. Ma'am Vibs, kung tatakbo si Senator Grace Poe for President, sana unahin niya dito bisitahin ang Rosario, Batangas kasi solid kami dito sa kanyang kandidatura. Mula po yan kay Ellen ng Rosario, Batangas. Okay. Good morning, Sir Francis at Ms. V. Aliwalas ang panahon ngayon dito sa Marawi. Babatiin ko lang ang mga kamag-anak ko dyan sa Malita, Davao del Sur at sa aking anak na si Gaygay Alcacid. Umagang kay ganda sa inyong lahat at ingat lahat. Salamat po and more power mula kay Inday Alcacid. Advanced Happy Fiesta sa Badian, Cebu from Jane Tante Romeo and Roda Sagayno of Carcar City, Cebu. Happy Fiesta po. Okay, happy fiesta sa inyo at sa lahat ng mga lugar na nagdiriwang ng kanilang mga kapistahan. Ang pagbati mula sa Radio Vision. Samantala sa puntong ito, ang ikalawang sigwada ng ating Provincial Roundup. Unahin natin, Verbs! Yes, puntahan natin ang ating kasama mula sa Tabuk. Nariyan si Hazel Gubay. Hazel, na ipagkabigat, konektado ka. Naimbag na bigat Pilipinas, sinimulan ngayon ngayong buwan ng Hulyo ng Provincial Social Welfare Development Office ang supplemental feeding sa 8,125 malnourished children sa loob ng 3 buwan. Ayon kay Provincial Social Welfare Development Officer Digna Talutag, 11.7 million pesos ang pondo na inilaan ng DSWD para sa 120 days feeding period. Ngayon ay nasa third cycle ang supplemental feeding program at 12 piso ang kailangang gagastusin isang bata sa loob ng isang araw. Pinakamalaki sa alokasyon ng Tabuk City, 2 million pesos. Unang nagpatupad ang mga barangay workers ng Operation Timbang bago inilunsad ang programa. Layunin nito na malaman ang health status ng mga bata na magsisilbing basis ng policy guidelines sa province-wide supplemental feeding. Para sa Radyo Vision, Hazel Gupay, Tabuk City, Kalinga Province, Media ng Bayan. Maraming salamat, Hazel Gupay. Okay, at puntahan natin ang ating radyo ng Bayan, Palawan with Goody Sarsagat. Good morning! Okay, good morning ka Francis. Suportado ni Palawan Governor Jose Chavez Albrecht sa pamamagitan ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD, resibo ng Philippine Shell Foundation, katuwang ang Weather Philippines Foundation na magtayo ng tigisang automated weather station sa bawat munisipyo na sakop na lalawigan. Sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement umawa sa pagitan ng Philippine Shell Foundation at Weather Philippines, nabanggit sa kasunduan na pagtatayo ng 30 automated weather station sa iba't ibang panig ng lalawigan. Ginanap ang paglagda sa MOA noong Lunes, Hulyo 20 ng taong kasalukuyan sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa mensahe ni Ginoong Edgar Viron Cruz, Executive Director ng PSFI, sinabi nito na base sa datos na kanilang nakalap mula sa Nationwide Operational Assessment of Hazard or Project NOAA, na Palawan ay may malaking posibilidad na makaranas ng storm surge dahil sa napapalibutan ito ng karagatan. Agad nilang nakipag-ugnayan sa WPF at PCSD upang maitayo ang mga automated weather station at magamit sa pagkalap ng mga mahalagang informasyon sa kalagayan ng panahon bilang paghahanda na rin sa mga natural na kalamidad na maaaring mangyari sa lalawigan. Ang naturang proyekto ay pinondohan ng Philippine Shell Foundation ng 5 milyong piso. Dahil dito aabot na sa 45 automated weather station ang matatagpuan sa Palawan. Para sa Radyo Vision, Goody Sarsagat, Palawan, Media ng Bayan. Thank you very much, Goody Sarsagat.
Tala Vibs, habol tayo ng ilang pang mensahe. Yes, gandang umaga po. Greet ko lang po ang pamilya ko sa San Juan Pedro, Tunga, Leyte, mula kay Jumer. Good day, Kuya at Ate. Si Larry Lovitos po ito. Nakikinig po ako ngayon sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Maraming salamat po sa pakikinig. Okay. At medyo marami pa ba yan? Wala na ka, Francis. Yun pa lang yung pina-forward sa atin so far. Kasi kako, baka sinuking kapag masyadong marami. Hindi naman. Okay, alam nyo, dito tayo talagang the show must go on. Okay, at ilan tayo ng update mula sa ating abogado ng bayan dito sa Radio Vision ng ating pong punong tagapagtanggol, Madam Persida Rueda Acosta ng Public Attorney's Office. Madam Persida, magandang morning po, ma'am. Magandang umaga po sa inyo, Sir Francis, at sa ating pong mga kababayan. Okay, ma'am, hihingi lamang po kami ng update sa mga matagumpay na ikangay aktibidades at pagtatanggol ng ating mga public defenders sa mga kasong patuloy nating ikangay inaalalayan, ma'am. Opo, tuloy-tuloy po ang serbisyo ng Public Attorney's Office sa ating mga kababayan. At noong nakaraang Lunes po ay ng 100 ang nag-take oath at sumapi sa ating tanggapan ng mga bagong public attorneys. At yun po ay talagang kailangan natin mag-deploy ng mga PAW lawyers, lalo pa po doon sa mga item na naging piskal, yung mga nakaupo. So yung mga PAW natin na magagaling, yung mga TPA, marami po ang napili ng ating mahalang Pangulo bilang maging prosecutors at makadagdag, maka-augment sa ating mga piskal. Kaya po tayo naman ay tuloy-tuloy ang ating pag-recruit na magagaling ng mga abogado upang maging PAW lawyers. At yung pong surprise cases, yung sa Manila, ay submitted na po for decision yon. At kami po ay nakasubmit ng aming memorandum at umaasa po kami sa malalong madaling panahon yung kaso na nakabimbin dito sa Manila RTC Branch 49 ay matatapos na rin. Sa Cebu po naman, sa darating na unang linggo ng Agosto ay may paglilitis uli upang ituloy namin yung mga testigo pa na hindi namin natatapos maipresenta. Okay, Vibs. Yes, opo. Good news po yung pagkakaroon natin ng at least 100 na additional na lawyers dito sa Public Attorney's Office kasi marami po talaga nangangailangan ng legal assistance. At meron nga lumapit sa atin, Madam Persida, na grupo ng mga farmers cooperative sa Bulacan, nagpapa-endorse po sa amin ni Vivian sa inyong tanggapan dahil kailangan nila ng free legal assistance aid, ma'am. Opo, ang mga magsasaka po ay covered ng ating assistance at pwede po sila magsadya sa ating opisina sa San Miguel, sa Baliwag. Ayan. Meron din po tayo sa Plaridel, meron din tayo sa Malolos, meron din tayo opisina diyan sa sa San Rafael, San Ildefonso. Yan po yung mga lugar na meron tayo mga tanggapan sa Bulacan na pwede lang mapuntahan. So, may Kawayan. Ayan. Talagang kailangan po ma-endorse sa amin naman natin kung saan distrito natin sila dapat dalhin. Opo. Okay. Bebs. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Mabuhay sa bayan ng Pilipino. Thank you very much. Si Attorney Persida Acosta ang head ng Public Attorney's Office. Okay, at alam mo, Bibs, talagang napakarami. Yes. Napakarami ng gustong mabiyayaan ng free legal assistance at yan ay makukuha lamang natin sa Public Attorney's Office. Okay, Bibs! Kasama natin si Ara Perez para sa karagdagang mga balita. Maraming salamat, Francis at Vivine. Sinimulan na ng ang oral arguments hinggil sa petisyon ng grupong Knights of Rizal na buwagin ang tinaguriang pambansang photobomber na Torre de Manila. Sa pagdinig, iginiit ng mga petitioner na labas sa batas ang pagtatayo ng gusali. Narito ang ulat ni Joseph Balafina. Itinuloy ng Korte Suprema ang oral argument hinggil sa petisyon ng Knights of Rizal na buwagin ang Torre de Manila na itinayo ng DMCI dahil labag ito sa batas. Ito'y matapos nilang ibasura ang kahilingan ng Solicitor General na mapospon muna ito dahil hindi niya napaghandaan matapos sumarap sa International Tribunal kamakailan. Sa pagtatanong ng mga maestrado, giniit ng ang pagkakatayo ng gusali. Tingnan nyo na lang yung itsura ng
monument ng Rizal Park with a torre at the back. And you can tell yourself if you're happy seeing that. Bagamat sa darating na Agosto 4 pa didinggin ang panig ng DMCI, nanindigan ng mga ito na maling korte ang pinuntahan ng night sa Rizal. We're just waiting for the TRO to be lifted. So what do we do with the rest of the construction crew? Diba, for every week that the project is not proceeding, we have to redeploy them. But we can't redeploy them where there is no available work. Sa panig ni Senador kay at mahiya ang DMCI sa kanilang posisyon sa nasabing usapin. Kasi ang gusto nila, tapos na yung building, may nakatira na bago ka umangal para to set the stage na it's too late to do anything. But precisely, now is the time to act. Bilang mga observer sa oral argument, nanindigan din ang mga Pilipinong mga awit na nagpapahalaga sa mga makasaysayang lugar tulad ng Luneta sa ating bansa. Dapat talaga sa aming palagay, sa aming maliit na fondasyon, dapat talaga i-demolish ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Paravina. Wala namang maaasahang kompensasyon ang DMCI Homes Incorporated na developer ng Torre de Manila sakaling ng Korte Suprema ang paggiba sa naturang gusali. Ayon kay House Committee on Metro Manila Development Chairman at Quezon City Representative Winston Castelo, walang karapatan ng kumpanya na humingi ng danyos dahil malinaw na nilabag nito ang mga regulasyon ng lungsod ng Maynila ukol sa pagtatayo ng mga istruktura. Ang naturang pahayag ng mambabatas ay kasunod ng impormasyon ukol sa umano'y anomalya sa pagpapalabas ng mga permit para sa pagtatayo ng naturang gusali. Matatanda ang nagpalabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema na nagpapatigil sa konstruksyon ng Torre de Manila nitong Hunyo na binansagan ngang photobomber sa bantayog ni Dr. Saloneta. Samantala, nilinaw ng Department of Foreign Affairs na hindi diplomatikong issue ang usapin ng pagtatambak ng basura sa bansa galing Canada. Ngunit iginiit naman ng DFA na suportado nila ang DANR sakaling maghain ito ng kaso ukol dito. Ang detalye sa ulat ni Jade Miguel. Hindi raw diplomatikong issue ang nangyaring pagtatambak ng basura sa bansa na galing Canada. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nasa Department of Environment and Natural Resources ang desisyon at kakayahang resolbahin ang naturang issue. Ngunit susuportahan daw ng DFA ang DENR sampa ito ng kaso laban sa mga dawit sa pagtatransport ng halos 26 na container vans na basura papunta sa isang private landfill sa Capas, Tarlac. It's not a diplomatic problem, no? It's basically a domestic one. And we have consistently said that the Bureau of Customs and the DNR are the lead agencies with regard to this. Ayon pa sa DFA, isang paglabag ito sa Basel Convention, isang kasunduan na nilagdaan ng Canada na nag-uutos sa isang bansa na ibalik ang basura sa kanilang lugar sa loob ng 3 sa oras na mapag-alamang illegal itong ipinuslit sa ibang bansa. Nauna nang ipinarating ng DFA ang issue na ito sa gobyerno ng Canada noong 2014, ngunit ang tanging sagot lang daw nito, yun nga, sabi ng Canadian Embassy, it's a purely commercial transaction and they don't have the domestic laws, no, that could compel the Canadian exporter to take the materials back. Ang naturang basura galing Canada ay matagal na ring ikinababahala ng ilang grupo at mambabatas simula pa noong 2013 kung saan 50 naman ang nasilip ng Bureau of Customs na naglalaman ng smuggled na basura. Ngunit sa kabila ng kaso na isinampa ng Customs laban sa Philippine-based importer, wala pa ring aksyon hanggang sa kasalukuyan ang isinagawa laban sa Canadian exporter. Sa ngayon, pumalo na sa 78 container vans ng basura ang naidadala na sa bansa, isama na rito ang 48 van na nadiskubre sa port ng Maynila noong nakaraang Mayo. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel. Ayan na po mga balitang aming nakalap sa araw na ito. Naway nabigyan namin kayo ng magandang simula ngayong kalagitnaan ng work week. Ako po si Ara Perez. Balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio.
Okay, thank you very much, Miss Ara Perez. Habol lamang gwapong ka Francis Sterling Vivian at Beauty Ara Perez. Pakibati na po na isang magandang umaga sa lahat ng miyembro ng Parents Against Drug Abuse o PADA Federation ng City of San Jose del Monte. Nanonood ngayon sa Radio Vision. Maraming salamat po, Bobby Ocampo, PADA President. Bebs! At huli na lamang kay Christian ng Sogot Southern Leyte, Dyrus Kabangkala at Angel ng Bicol. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Dito na po mga kaibigan, nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Radyo Vision. Pero po para sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin telecast at replay mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13 at PTV Channel 4. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At sa ngalan po ng Radio Vision Family, ang inyong pong kabalikat, Francis Cancino. Nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a nice and fruitful Wednesday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.